Boxing update. Dalawang Filipino boxers may paparating laban ngayong linggo. Si Pedro Taduran at Pete Apolinar. Pag-usapan natin mga katropa. Pero bago ang lahat ay iniimbitahan muna kita sa pag-like, subscribe at pakipindot mo na rin yung all sa notification bell button para updated kayo palagi sa aking i-upload sa susunod na mga video. Unahin nating talakayin ang laban ni Pedro Taduran versus Jinjiro Shigeoka. Sobrang underdog ng ating kababayan na si Pedro Taduran dito mga katropa. Dahil itong si Jinjiro Shigeoka ay rising star dito ng Japan mga katropa. Boxing statistics ni Pedro Taduran ay 16 wins, 12 knockouts, 4 losses and 1 draw mga katropa. Isa siyang southpaw, 27 years old, 5'4" ang height at may sukat sa kanyang galamay na 164 centimeters. Ang kanyang makakaharap ay ang IBF Minimum Weight World Champion na si Jinjiro Shigeoka. Rising star ito ng Japan mga katropa. Si Jinjiro Shigeoka, ang kanyang tatlong huling laban ay dalawa sa tatlong laban na yon ay mga Pilipino na tinapos niya sa impresibong pamamaraan. Una, ang nakaharap niya si Rene Marcuarto at tinapos niya sa 9th round knockout. At yung isa pang Pinoy mga katropa na kanyang tinalo sa huling tatlong laban ay si Jake Amparo na tinapos rin niya sa impresibo ring paraan by second round knockout mga katropa. Kaya malupit ito, magaling, may galaw at saka may lakas din itong si Jinjiro Shigeoka. Kaya masasabi natin na medyo mahirap na laban ito para kay Pedro Taduran mga katropa. Si Jinjiro Shigeoka mga katropa ay may boxing record na 11 wins, 9 knockouts, undefeated mga katropa. May tangkad itong 5 feet, 24 years old at isa ring southpaw mga katropa. Suportahan natin yung ating kababayan na si Pedro Taduran mga katropa sa kanyang paparating na laban at sana makuha nito yung tagumpay at ma-upset si Jinjiro Shigeoka sa kanilang laban. Walang imposible mga katropa sa boxing. Kasi may lakas din naman itong ating kababayan na si Pedro Taduran kahit papano mga katropa. At saka sa boxing statistics kung titingnan natin ay mas matangkad siya ng 4 inches, 5'4" yung kanyang height, samantalang 5 feet lang itong si Jinjiro Shigeoka. At yung sukat naman ng kanyang galamay ay lamang siya ng hagya. Kaya malay natin mga katropa, no? At suportahan natin mga katropa. Sa isa pang laban, Pete Apolinar versus Matcha Nakagawa. Si Pete Apolinar ay may boxing record na 17 wins, 10 knockouts, 4 losses and 1 draw. 29 years old pa lamang si Pete Apolinar mga katropa. Orthodox ang kanyang stand. Ang kanyang makakalaban na si Matcha Nakagawa ay may boxing record na 15 wins, 6 knockouts, 2 losses and 2 draws mga katropa. Yung edad nito ay 30 years old pa lang itong si Nakagawa at southpaw yung kanyang stance na mga katropa. Medyo may katangkaran itong makakalaban ni Pete Apolinar mga katropa dahil itong si Matcha Nakagawa ay 5'8" ang height nito. Pero sa match up na ito, ito yung medyo may tsansa itong ating kababayan na si Pete Apolinar dahil sa nakikita natin base sa kanilang box rec, no, yung boxing record nitong si Matcha Nakagawa ay hindi naman ganun kalakas yung punching power nito, kaya kayang-kayang pasukin ito ni Pete Apolinar. Kung makatalo man siya nito, malamang ay sa puntusan lang, pero alam naman natin yung mentality ng ating mga kababayan, pambatong mga Filipino fighters, pag dumayo sila sa bansang Japan ay pipilitin talaga nila na mananalo via knockout kasi alam nila na wala silang mapapalang pag-asa na mauwi nila yung panalo sa puntusan dahil nasa balwarte ng kalaban mga katropa. Kaya sana magtagumpay itong ating dalawang pambato sa kanilang laban ngayong linggo mga katropa. Ating suportahan mga katropa. Samantala mga katropa, isingit ko na lang itong laban ni Thomas Matis versus Eduardo Rocky Hernandez mga katropa. Dahil itong laban na ito ay ito yung isa rin sa posibleng magbigay ng upset sa paparating na laban mga katropa. Pwede niyo itong i-research din, no? Diba? Pagmasdan din niyo, makikita niyo naman sa YouTube yung sa tingin ko talaga ang matchup na ito ay pwede rin magbigay ng upset. Yung underdog dito si Thomas Matis mga katropa, mas matangkad siya dito kay Eduardo Rocky Hernandez, no? Ito namang si Eduardo Rocky Hernandez, siya yung favor, siya yung yamado dito sa kanilang laban. Pero sa tingin ko mga tropa, itong match up na ito ay posible, malaki talaga yung chance na magiging upset yung resulta nito. Kaya panoorin nyo yung mga highlights nila at sana yun, mapansin din nyo mga katropa yung advantage sa posible talaga maging upset yung mga
So, boxing recap tayo mga katropa, no? Yung laban ni Pedro Taduran, suportahan natin kontra kay Jinjiro Shigioka mga katropa. Pero hindi ko i-recommend sa inyo na mag-bet kayo, no? Kasi mahirap na laban talaga yun. Jinjiro Shigioka yung makakalaban mga katropa. Pero itong laban ni Pete Apolinar ay pwedeng tayaan mga katropa dahil may pag-asa, may tsansa yung laban ni Pete Apolinar. At yung panghuli, recap natin mga katropa, no? Yung laban ni Thomas Matis, laban dito kay Eduardo Rocky Hernandez. Underdog, ulitin ko, underdog dito si Thomas Matis mga katropa, at Yamado naman itong si Eduardo Rocky Hernandez. At sa tingin ko, isa rin itong match-up na ito na posibleng maging upset yung resulta mga katropa. At sana gawin nyo itong reference yung mga video na ina-upload ko mga katropa, no? At maggawa din kayo ng research. Tingnan nyo din kung sang-ayon ba kayo sa aking nakikita mga katropa, no? At sana mag-enjoy kayo mga katropa. Hanggang dito na lamang yung aking mga boxing updates. Hanggang sa muli mga katropa. I put my armor on, I'll show you that